Pagpasensyahan nyo na lang po muna tong boses ko dahil kagagaling ko lang po sa sakit. Kaya medyo namamaos pa po. Start na po tayo. Ako si Hiroshi, isang estudyante dito sa Kyoto. Madaling araw na noon, 2:00 siguro. At kagagaling ko lang sa trabaho sa ramen shop. Malamig ang hangin. Tahimik ang paligid. Parang ako lang ang tao sa buong lungsod. Habang naglalakad ako pa uwi sa makipot na kalsada malapit sa sementeryo, napansin kong may babae sa kabilang kalsada. Nakasuot siya ng pulang coat at surgical mask. Normal lang naman dito sa Japan lalo na kapag may sipon. Pero ang hindi normal ay ang pagtitig niya sa akin. Huminto ako sa paglalakad. Ganon din siya. Kinilabutan ako. Naglakad ako ng mas mabilis. Pero naririnig ko ang yapak niya. Hindi siya naglalakad ng normal. Tila ba dumudulas lang ang paa niya sa kalsada. Walang tunog kundi isang mahina, parang kaluskos ng papel. Pagliko ko sa isang sulok, bigla siyang nawala sa paningin ko. Akala ko ligtas na ako. Pero pagharap ko sa harap ng apartment ko, nandun siya. Nakatayo lang, hindi gumagalaw. Teka, paano siya nakarating dito nang mas mabilis kaysa sa akin? Bulong ko sa sarili. Lumapit siya sa akin, dahan-dahan. Nakapako lang ako sa kinatatayuan ko. Tinignan ko ang kanyang mga mata. Walang emosyon, parang basang salamin. Tinanong niya ako, pangit ba ako? Nanlamig ang buong katawan ko. Narinig ko na ang urban legend na ito. Ang Kuchisake Onna. Ang babaeng may maskara. Kung sumagot ako ng oo, papatayin niya ako. Kung hindi, aalisin niya ang maskara at ipapakita ang ginilit niyang bibig at tatanungin ulit ako. Nanlaki ang mata niya. Pangit ba ako? Ulit niya, mas malalim na boses. Sumigaw ako. Tumakbo papasok sa apartment ko. Sinara ko agad ang pinto. Binarahan ko ang pintuan. Walang yabag, walang katok, wala. Akala ko ligtas na ako. Pero sa salamin ng bintana, nakita ko siya. Nakangiti, wala ng maskara, at wala rin siyang refleksyon. Ako si Yuki. Nagtatrabaho bilang janitress sa isang lumang gusali sa Osaka. 5 taon na akong naglilinis doon tuwing gabi. Pero may isang palapag na pinagbabawalan sa amin. Ang ika-10 palapag. Ayon sa supervisor ko, walang ika-10 palapag sa gusaling ito, hanggang 9 lang. Pero minsan, habang naglilinis ako sa elevator, napansin kong kumikislap ang pindutan ng 10th floor. Napaisip ako, hindi ko naman nakita yon dati. Siguro sira lang ang panel, sabi ko. Pero sa gabi rin yun, hindi ko napigilan ng sarili kong pindutin ito. Pagka-click ko, biglang bumigat ang hangin sa loob ng elevator. Umusad ito pataas. Pero pakiramdam ko, napakatagal ng biyahe. Parang wala sa oras. Pagbukas ng pinto, madilim ang paligid. Pumasok ako. Dala ang flashlight ko. Hindi ito mukhang opisina. Mukha itong
abandonadong ospital. May mga sirang kama, dugo sa sahig at mga aninong dumadaan sa dulo ng pasilyo. Hello? Tawag ko. Walang sumagot. Hanggang sa makarinig ako ng iyak. Isang batang babae, nakasuot ng puting damit, ang lumitaw mula sa likod ng kurtina. Ate, tulungan mo ko. Hindi ko sila matagpuan. Anong pangalan mo? Tanong ko habang nilalapitan siya. Ngumiti siya. Bigla siyang lumapit sa mukha ko. Ang pangalan ko, Yuki rin. Nagulat ako. Tinignan ko siya at napansin kong kamukha ko siya. Pero ang mata niya, itim lang. Walang puti. Tumakbo ako pabalik sa elevator. Pinindot ko ang lahat ng pindutan. Bumalik ito sa ground floor. Nanginginig ako habang lumalabas at pagsilip ko ulit sa panel ng elevator, wala na ang 10th floor. Kinabukasan, tinanong ko ang matandang gwardya. Tumingin siya sa akin. Seryoso ang muka. Iha. May janitress noon na nawala habang naglilinis sa ika-10 palapag. Ang pangalan niya ay Yuki. Ako po si Rodel. Isang OFW na janitor dito sa Tokyo. 5 taon na akong hindi nakakauwi sa Pilipinas. Para kahit papano, napapawi ang lungkot ko tuwing nagpapadala ako ng balikbayan box sa pamilya ko. Puno ng chocolates, noodles at mga second-hand items na kinukuha ko mula sa mga tinatapon ng mga Hapon. Isang araw, may nakita akong isang lumang manika sa tapat ng isang lumang bahay na sinasabing haunted. Maganda pa ang manika, nakasuot ng kimono at mapupula ang pisngi. Naisip ko, para sa anak ko ito. Kaya't nilagay ko ito sa box kasama ng ibang gamit. Pero simula noon, may mga kakaibang nangyayari na sa apartment ko. Tuwing gabi, parang may batang tumatawa sa sulok. Bumubukas ng kusa ang TV. Umiilaw ang banyo kahit wala namang tao. At ang pinakang kakaiba, nakikita ko minsan ang manika sa lamesa ko. Kahit dapat ay nasa box na napadala ko na. Kunento ko ito sa isa kong kaibigan na half Japanese. Agad siyang namutla nang ipakita ko ang litrato ng manika. Saan mo nakuha ito? Tanong niya. Sa may lumang bahay sa Shinagawa. Sabi ko. Rodel, yan ang Okikudal. Ayon sa alamat, may batang babae na namatay at ang kaluluwa niya ay nasa loob ng manikang yan. Hindi mo dapat yan pinakialaman. Kinabahan ako. Tinawagan ko agad ang asawa ko sa Pilipinas. Pero huli na. Natanggap na nila ang box. Pagbukas nila, wala raw manika sa loob. Pero simula noon, sabi ng anak ko, may bagong ate raw siya na kalaro niya tuwing gabi. Ako si Marisa. Nagtatrabaho bilang caregiver sa isang private nursing home sa Yokohama. Maganda ang pasilidad, tahimik ang paligid, at maayos ang trato sa mga empleyado. Pero may isang lugar sa pasilidad na bawal naming pasukin. Room 303 sa ikatlong palapag.
Ayon sa head nurse, storage lang yan. Huwag nyo nang alalahanin. Pero napansin ko, gabi-gabi, may umiilaw sa loob. Minsan parang may kumakalabog. At minsan, may umiiyak. Isang gabi, nag-duty ako mag-isa. Pag-ikot ko sa hallway, may narinig akong umiiyak na matandang babae. Tulong! Hindi ko na makita ang asawa ko. Sinundan ko ang tunog. Sa gulat ko, tumigil ito sa mismong pinto ng room 303. Napalunok ako. Baka naman may naiwan. Sabi ko. Isinuksok ko ang susi. Bumukas ang pinto. Madilim. Amoy amag. Sa loob, may kama. May nakahiga. Isang matandang babae. Namumutla, payat at tila matagal nang hindi gumagalaw. Tulong? Tanong ko. Dahan-dahang lumingon ang babae. Mapurol ang mga mata at dahan-dahang ngumiti sabay bulong ng ikaw na ang susunod. Tumakbo ako palabas. Kinabukasan, sinabihan ako ng administrator na imposibleng may tao sa kwartong yun. Walang pasyente doon. Matagal na rin daw sarado yun. Mula nang may mamatay doon, isang matandang babae. Natagpo ang wala ng buhay. Hinihintay ang asawa niyang namatay na rin. Dekada na ang nakalipas. Simula noon, hindi na ako naglalakas loob lumapit sa ikatlong palapag. Pero gabi-gabi, sa oras ng duty ko, naririnig ko pa rin ang iyak. At minsan, parang may boses na bulong sa tenga ko habang naglilinis ako sa hallway. Nakita mo na ba ang asawa ko? Nakita mo na ako. Kaya hindi ka na makakatakas. Ako si Arman, isang Pinoy na nagtuturo ng English dito sa Tokyo. Isang gabi, inabot ako ng overtime. Pagkatapos ng klase, tumakbo ako papuntang Kichijoji Station para sumakay sa huling tren pa uwi. Pagdating ko sa platform, tahimik ang paligid. Walang ibang tao kahit dapat ay rush hour pa. Dumating ang tren. Pero iba ang itsura. Luma, parang hindi ginalaw ng dekada. Sa loob, puro itim at puti ang ilaw. Wala ring tao. Nagdalawang isip ako, pero pumasok pa rin. Kailangan ko nang makauwi. Habang tumatakbo ang tren, napansin kong hindi lumalampas sa mga istasyon ang sinasabi sa speaker. Paulit-ulit lang. Susunod na istasyon? Kichijoji. Pero di ba galing na akong Kichijoji? Lumabas ako sa susunod na hinintuan. Pero paglabas ko, doon pa rin ako. Parehong signage, parehong vending machine. Pero mas madilim, mas tahimik. Lahat ng paligid, parang wala ng bahay. Bumalik ako sa tren. Iba na ang mga pasahero. Lahat sila nakaupo, nakayuko, mapuputla at habang naglalakad ako, may isang babaeng nakakimono ang dahan-dahang tumingin sa akin. Putya, wala siyang mata. Sunod-sunod, isa-isang napatingin sa akin lahat. Lahat sila. Mga mukha ng patay. Tumakbo ko pabalik sa pintuan.
Bad trip, sarado na. Tumunog ang speaker. Wala nang balikan. Nagising akong nakahandusay sa tulay ng Kichijoji Station. Akala ko bangungot lang pero nang buksan ko ang bag ko, may papel sa loob. Luma na. May nakasulat sa wikang Hapon. Pinabasa ko sa kaibigan ko kinabukasan. Ang ibig daw sabihin, salamat sa pagsakay. Sa susunod, manatili ka na. Ako si Abby, ex ni... joke lang po. May naalala lang po ako. Ako si Abby, isang yaya ng batang Hapon sa Osaka. 5 taon na akong nagtatrabaho sa isang mayamang pamilya. Maayos silang kausap, mabait ang batang si Haru. 4 na taong gulang. Isang hapon, habang nasa playground kami, napansin kong may batang lalaki sa tabi ng swing. Nakatitig lang siya kay Haru. Gusgusin pero may hawak na pulang lobo. Kaibigan mo yan, Haru? Tanong ko. Umiling siya. Hindi ko siya kilala, pero sabi niya, gusto niya raw akong isama sa bahay niya. Kinabahan ako. Nilingon ko ulit ang bata. Pero wala na siya. Pagsapit ng gabi, nilagnat si Haru. Paulit-ulit siya nagsasalita habang natutulog. Pulang lobo, pulang lobo. Sama ako. Kinabukasan, dinala siya sa ospital. Sabi ng doktor, simple lang daw na trangkaso pero habang nagbabantay ako, may dumaan sa hallway. Isang batang lalaki, may hawak na lobo. Tumingin sa akin at ngumiti. Bumalik ako sa bahay para kumuha ng gamit. Sa gate, may nakapaskil na lumang flyer. May batang Pinoy na nawawala raw 10 taon na ang nakakaraan. Ang huling suot, puting t-shirt, may pulang lobo. Nang ipakita ko sa lola ni Haru ang litrato, namutla siya. Yan ang batang sinasabi ng mga matatanda rito. Umaakit ng mga kaluluwa. Pinaglalaroan niya raw ang sariling lobo at nalunod sa kanal. Hindi na nahanap. Simula noon, tuwing sasapit ang 2:00 ng madaling araw, tumutunog ang doorbell ng mag-isa. Pagsilip sa CCTV, walang tao. Pero minsan, may nakikita kaming pulang lobo. Lumulutang sa gate.